Bakit kinakain nyo na yan? Yun, so what's up guys, for today's video magiging busy nga tayo dahil maglilitsyon tayo ng isang buong baboy. Dahil nga si mama pabalik na sa ibang bansa. So maaga pa lang nag-init na kami ng tubig. At pagkatapos nga naming mag-init ng tubig, ikinuha na namin yung baboy, tinalian na namin dahil ito'y gigilitan na para masimulan na namin dahil ang target namin is alas 10 dapat makapunta na kami sa papaliguan. So tatlo nga lang kami dito ng mga uncle ko ang nag-asikaso ng baboy. Medyo nahirapan nga kami, medyo maliit lang naman, so alam nyo naman hindi kami mga matadero. So meron din kaming experience konti sa pagkatay pero hindi kami ganun kabihasa. So galit na galit nga yung baboy dito dahil maaga pa nga lang daw, pinaliguan na siya. So nilalamig pa siguro yung baboy. At pagkatapos nga naming linisan yung kanyang liig, yung pagsasaksakan ng kutsilyo, sinimulan na nung uncle ko na saksakin. At dito nga medyo natawa ako ng konti dahil hindi na sentro nung uncle ko yung pagsaksak sa kanyang puso. So sa balikat siya nasaksak. At hindi ko alam kung ano bang target ng uncle ko, kung yung baga ba o yung puso. So pati nga yung lula ko dito ay nagtulong na dahil medyo malakas yung baboy at dalawa nga lang kami ng uncle ko nagpipigil. Medyo maliit lang naman tong baboy na kinakatay namin guys. So nasa 50 to 40 kilos lang siya. At pagkatapos yung saksakin ng uncle ko, ang tagal. So medyo nahirapan kami dahil ang tagal, hindi pa tumutulo yung dugo. Sabi nung uncle ko, baka daw dumaples yung sinaksakan niya. Buti na lang, after 30 minutes naming pagpipigil dito, buti na lang dumating yung isang uncle ko na galing din ng Kamuning. At siya yung magaling magkatay ng baboy. So pagdating niya dito, siya na yung nagsaksak. At halos almost 1 minute nga lang guys, namatay na yung baboy dahil siguro sa stress at nawala na siya ng lakas. Pagkatapos nga naming masaksak dito at pagkatapos nga mamatay ng baboy, agad na naming nilinis ito at binitukaan para matuhog na namin sa kanyang litsunan. Medyo nahirapan nga kami dito sa pagbabalahibo dahil marami nga siyang balahibo at parang naglulugon pa siya. Kaya nga medyo nahirapan kami ng uncle ko dahil dalawa lang kami naglilinis dito at nagbabalahibo. Tapos yung aming kawali, kukunti lang yung laman na tubig. Pero ganun pa man ay pinagtiyagaan naming linisin ito dahil kami nga lang din ang kakain. At syempre sa pagtsatsaga namin, saan pa nga ba pupunta? Syempre, pagkalinis namin ito ay agad na nga biniyak ng uncle ko. Nilinis na nga namin ang lamisa dito. At dito nga sila mama nagkukudkod ng buko dahil nga magbubuko salad daw sila. So yung uncle ko nga na isa dito, yung nagbibiyak ng buko dahil siya yung walang magawa. At pagkatapos nga naming malinis ang baboy, nilaga ko na mga lamang loob nito at nilinis na rin ang uncle ko. Pagkatapos niya nga linisin, nilagyan niya na to ng ricado at tinuhog na. Dito nga yung uncle ko na isa ay nagagayat na rin ng pangkilawin namin dahil ito nga yung uulamin namin ngayong umaga dahil hindi pa nga kami nagumagahan. Alas 3 nga pala kami ng madaling araw nagprepare. Dito naman nagpadigas na rin ang aking pinsan ng paglilitsyonan. At pagkatapos nga at pagkalipas nga ng ilang oras ito na ang itsura ng aming nilitsyon. Pagka nakikita ko nga natatakam na ako dahil alam kong malutong ang balat nito dahil ang uncle ko ang naglitsyon at mapakagaling nitong maglitsyon. Pagkalipas nga ng ilang oras na paglilitsyon ito na siya. So lilinisin na nga rin ng uncle ko dito para matadtad na dahil hindi na nga namin dadalahin ito ng buo sa aming pagliliguan dahil mahirap pang magtadtad doon. At pagkatapos yung linisan ng uncle ko, tanggalin ng mga medyo maitim-itim, amat-amat na itong tinadtad para nga malagay na sa kaldero. Baulik. Grabe lagot ka. Sabi palutungin. Ako malutong. Anong ganyan mo dyan, Kel, palutong? Secret. Secret. Wow. Sarap ng balat. Wala yung balat, Kel. Ay, ito. Kel. Aw, Kel. Para isang bitbita na lang. Yung paksiw. Nangalay ng kamay ko. Kabuhat ng baso yan mamaya. Ha? Ang baso buhat.
Rin yung kasi pangit kasi siya pag tuyo siya. Talsikan ka na kuya, may dala kang damit. Taste test, guys. Ito kayo, be? Taste test. 10 out of 10. At pagkatapos ngang matadtad ang lechon guys, agad-agad na kaming naggayak para nga kami makapunta na sa aming liliguan. Let's go! Let's go! Saan na sila? Doon na. Ayan, nagkakagulo na guys. Anda yan. Yung mga bag sa likod. Tingnan mo nakapusa nga ng apo. Nguso mo na, nguso. Nguso. Tapos, sampalin ng nguso. At makalipas nga lang ang ilang minutong biyahe namin ay dumating na kami dito sa Sarmiento. Dito nga pala kami maliligo. Ayan, nandito na tayo. Say hi mga kalapangit. Ako pinakamaganda dito eh. Wow. Saling. Parang shades mo? Parang shades mo? Ha? Ako pati din ako. Pagkakasi pa lang ako. Hi vlog, welcome to my guys. May dalang ID. Tanungin mo lang doon. At syempre bago nga tayo makapasok dito ay kailangan natin magbayad ng entrance. Medyo nagkakagulo na nga dito sa bilangan dahil ang dami naming kasamang bata. 11. Ang siyang bata. Ano? At pagkatapos nga namin makabayad dito ay binigyan na kami ng ticket at inaabot na ni Mama isa-isa sa mga bata. Bali 80 pesos nga pala dito ang binayaran namin pagka adult ka, at kapag ka bata ka ay 60 pesos naman ang babayaran mo. At nang makakuha na nga kami ng ticket ay pumasok na kami dito sa loob ng Sarmiento. Medyo mainit nga lang dito at medyo konti ang tubig nila dahil sa tag-init, pero okay naman. At nang makapasok na nga kami ay kailangan pang araw namin mag-logbook dito isa-isa. Yung pinsan ko na nga lang ang nag-logbook dito para madali lang ang pagsusulat. Medyo hindi nga lang maganda ang experience namin sa pagliligo ngayon dahil maraming ang mga atleta dito sa amin dahil provincial meet. Bali dito nga nagpa-practice ng swimming ang mga taga-Kulyon na atleta. Kailangan nga pala naming ibigay ang mga ticket namin dito sa gwardiya nila dito sa labas. At nang matapos na nga makapag-logbook at matapos na naming maibigay ang ticket namin ay agad naman kami naghanap ng cottage para makaupo na kami at makasimula ng magkain upang makaligo na ang mga bata. At nang nakahanap na nga kami ng cottage ay nagkakagulo pa dito sila nanay dahil nga daw maliit ang cottage na napili namin. Pero wala naman nga kaming may ibang mahanap na cottage dahil nga punuan at maraming taong naliligo ngayon dito dahil nga din sa tag-init. At na makapwesto na nga kami sa cottage ay agad na rin naming dinala ang mga bata sa paliguan para naman mag-enjoy sila. At na makapwesto na nga at makaligo na nga mga bata ay nagkain na sila mama dito. Syempre hindi mawawala ang inumin pagdating sa handaan. Masaya nga kami ngayon dahil minsan lang mangyari ito sa pamilya namin. Hanggang dito na nga lang ang aking video. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat po.